Darating ang araw na luluhod sila sa aking harapan, habang unti-unting nagiging abo ang imperyong kanilang ipinagmamalaki. Ang taksil na asawa ay maiiwang, walang kahit isang kusing, at ang hipokritang biyenan ay mapipilitang lunukin ang sarili niyang lason sa harap ng buong mundo. Ngunit sa mga sandaling ito, ang aking mga daliri ay mahigpit lamang na nakakapit sa isang maliit na vial ng DNA test, isang lason na kailanman ay hindi nila inaasahang manggagaling sa aking mga kamay. Ang malamig na simoy ng gabi ay biglang napunit ng isang pamilyar, ngunit nakasusuklam na boses. "It's for us, Marisol. Dahil hindi mo naman ako kayang bigyan ng anak, inampun ko si Javier para maging buo na ang pamilya natin. Parang awa mo na tanggapin mo na siya bilang anak mo. Isipin mo naman ang reputasyon ng pamilya natin. Utang mo sa amin ang lahat, kaya maging mabuti kang ina kahit na yun lang." Si Mateo, ang aking asawa, ay nakatayo sa aking harap habang nakikiusap gamit ang mga matang puno ng kasinungalingan. Wala man lang bakas ng hiya sa kanyang mukha habang ipinipilit ang bata sa aking harapan. "Hindi mo ba kayang maging malawak ang isip, Clara? It's just helping me arrange the adoption papers." "She's your best friend, Marisol. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon ay nag-iiyak ka pa rin dahil baog ka." Bago ko pa mahanap ang aking boses, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Catalina, ang aking biyenan. Suot ang kanyang mamahaling perlas at ang kanyang nakamamatay na ngiti. Sumunod sa kanya ang coordinator ng aming pagtitipon na hawak ang listahan ng mga dadalo sa aming ika-5 wedding anniversary. Tinatawag na raw kami ng MC sa main stage para magbigay ng family toast kasama ang bata. Mayroon na lamang kaming 2 minuto bago magsimula ang live broadcast sa harap ng 500 elitistang bisita sa Grand Ballroom ng mga Salazar. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pag-detonate ng bomba na nagbabadyang sumabog. 5 taon akong naniwala ako ang may kasalanan sa lahat ng pagkukulang. 5 taong lason ang ibinigay nila sa aking sistema. At ngayon ay gusto nilang yakapin ko ang bunga ng kanilang pagtataksil ng walang reklamo. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa aking buong pagkatao. Walang luha, walang panginginig. Kinuha ko ang aking baso ng champagne sa ibabaw ng lamesa at humakbang palapit kay Mateo. Inayos ko ang kanyang tuksido nang may dahan-dahan tinitigan ang kanyang mga mata at matamis na ngumiti. Of course, Mateo, bulong ko sa kanyang tainga, sapat lamang para marinig niya ang lamig sa aking boses. "I will give them a toast they will never forget." Bago ako tuluyang lumayo ang aking daliri ay dumaan sa buhok ng batang si Javier na tila ba isang mapagmahal na ina. Sa isang mabilis at hindi mapapansing galaw, may ilang hibla ng buhok na sumama sa aking palad. Palihim ko itong ipinasok sa aking bulsa, kasama ang aking wedding ring na dahan-dahan kong hinubad sa ilalim ng lamesa habang walang nakatingin. Kinuha ko ang aking telepono at mabilis na nag-text kay Alejandro upang simulan ang paglilipat ng aking mga ari-arian at ilock ang lahat ng aming joint accounts na yun din. Habang humahakbang kami patungo sa entablado sa ilalim ng naglalakihang mga ilaw ng ballroom, naramdaman ko ang marahang panginginig ng aking telepono sa aking bulsa. Isang mensahe mula kay Alejandro ang gumadya sa screen. "Nakuha ko na ang lason sa cabinet ng biyenan mo, ngunit may malala kaming natuklasan sa opisina ni Mateo. Kailangan mo itong makita ngayon din, bago ka magsalita sa harap ng lahat." Ipinakita ko ang isang perpektong ngiti sa harap ng mga kumukislap na kamera habang itinataas ang aking baso. Ang bawat salitang lumabas sa aking bibig ay puno ng tamis, ngunit sa loob ko ay may namumiong bagyo ng yelo.
Matapos ang mapagkunwaring toast na yon, agad akong bumaba sa entablado upang umiwas sa mga plastik na pagbati ng mga bisita. Naglakad ako patungo sa pribadong silid ng mga Salazar sa dulo ng pasilyo, malayo sa ingay ng ballroom. Doon ko naamoy ang pamilyar at matamis na samyo ng banilya ang pabango ni Clara. Huminto ako sa tapat ng bahagyang nakabukas na pinto. Sa loob ng silid narinig ko ang mahinang hikbi ni Clara. I'm sorry, Mateo. Naaawa lang talaga ako kay Marisol. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko gustong sirayan ang pamilya niyo dahil lang sa amin ni Javier. Kaya ako namang maging lihim na lang sa buhay mo. Huwag mo nang pabayaan ang anak natin. Clara, tahan na. Narinig ko ang paghaplos ni Mateo sa likod ni Clara habang nanginginig ang boses nito sa pag-aalala. You don't have to apologize. Kasalanan ni Marisol kung bakit tayo humantong sa ganito. Kung hindi siya baog, hindi natin kailangang dumaan sa ganitong hirap. Siya ang may kakulangan, hindi ikaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong binuksan ang tuluyan ng pinto upang pumasok. Agad na lumayo si Clara kay Mateo gulat na gulat habang mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit sa isang saglit, nagbago ang kanyang mukha at mabilis siyang lumapit sa akin upang yumakap ng mahigpit sa aking leeg. Oh, Marisol, I'm so glad you accepted Javier. Sinasabi ko sa'yo as your best friend, nandito lang ako para sa'yo. Kakayanin natin ito, ha? Tutulungan kita sa pag-aalaga sa kanya. Naramdaman ko ang mabilis na kaba ng kanyang dibdib habang nakayakap sa akin. Hindi ko gumanti sa kanyang yakap. Sa halip, marahan ko siyang tinapik sa balikat at tiningnan ng diretsyo sa mga mata. Salamat, Clara. Napakabuti mong kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Nang makaalis silang dalawa, pumasok ako sa banyo ng silid. Agad kong binuksan ang gripo at hinayaang umagos ang mainit na tubig. Kumuha ako ng sabon at marahas na kinuskos ang aking mga kamay at braso, particular sa bahaging nadikit sa balat ni Clara. Kinuskos ko ito ng paulit-ulit hanggang sa mamula at humapdi ang aking balat sa ilalim ng umaagos na tubig. Tila ba sinusubok ang burahin ang dumi ng kanilang pagtataksil na dumikit sa aking katawan. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa isang maliit na kapihan sa labas ng lungsod upang makipagkita kay Alejandro. Iniabot ko sa kanya ang plastic bag na naglalaman ng mga hibla ng buhok ni Javier na nakuha ko kagabi. Ipa-DNA test mo ito, Alejandro, at gusto kong kalkalin mo ang lahat ng bank accounts ni Clara. Alamin mo kung saan galing ang bawat sentimo na ginagastos niya nitong mga nakaraang taon. Gagawin ko, ate. Marisol, seryosong sagot ni Alejandro habang maingat na itinago ang plastic sa kanyang bag. Pero paano ang tungkol sa mga dokumento sa opisina ni Mateo? May nahanap kaming mga irregularidad sa mga pirma ng mga pautang ng kumpanya. Tila may ibang taong nagmamanipula ng mga transaksyon na hindi nyo alam. Hayaan mo muna silang magsaya, Alejandro. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak kapag binitawan ko na ang tali. Pag-uwi ko sa mansyon ng mga Salazar, pagkatapos ng pulong, tahimik ang buong bahay. Dumiretso ako sa aking kwarto upang magpalit ng damit. Nang pumasok ako sa aking banyo, napansin ko agad na may kakaiba sa paligid. Ang salamin ng aking cabinet ng mga gamot ay bahagyang nakabukas, hindi kagaya ng maayos kong pag-iwan dito kaninang umaga. May kaunting amoy ng mamahaling tabako at pabango ni Doña Catalina na naiwan sa hangin. Mabilis kong binuksan ang cabinet upang tignan ang aking mga gamot. Ang bote ng aking mga fertility vitamins ay naiwan ng pwesto at tila mas magaan kaysa kagabi. Kinuha ko ito at binuksan ang isa sa mga kapsula sa ibabaw ng aking palad.
Sa halip na ang kulay kayumangging pulbos ng bitamina isang pinungputing pulbos, ang dahan-dahang sumabog sa aking mga daliri ng pisilin ko ito. Tinitigan ko ang pinungputing pulbos na naiwan sa dulo ng aking daliri. Amoy chemical ito. Walang lasa, ngunit may dalang pait na tila gumuhit ng malalim sa aking kaluluwa. Hindi ko kailangan ng laboratory o para malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay lason para sa aking pangarap na maging isang ina. Agad akong tumawag sa aking pinagkakatiwalaang pribadong supplier para umorder ng isang maliit na spy camera na nakatago sa loob ng isang digital clock at maingat ko itong inilagay sa ibabaw ng aking lampshade na nakatutok sa cabinet ng aking banyo. Nang gabi rin ngayon, bumalik ako sa aking lumang gawi bilang isang masunuring asawa at tahimik na manunuring manugang sa hapagkainan. Sa kabila ng marang, yung hapunan na inihanda ng mga pribadong chef ng mansyon, ang hangin ay puno ng panlalait at mabigat na tensyon. Tingnan mo si Javier Marisol, wika ni Doña Catalina, habang maingat na hinihiwa ang kanyang karne gamit ang pilak na tinidor. He looks so thin. Kahit sa pag-aalaga ng bata na hindi mo naman iniluwal, hindi ka pa rin maasahan. Isang bagay na nga lang ang papel mo sa bahay na ito bilang asawa. Hindi mo pa magawa ng tama. Mom, please. Awat ni Mateo na may kasamang pekeng buntong hininga. Marisol is trying her best. Alam naman nating hindi madali sa kanya ang maging ina ng biglaan dahil sa kanyang sitwasyon. Nanatili akong tahimik dahan-dahang ngumunguya habang pinagmamasdan silang dalawa. Ang bawat salita nila ay tila mga hiram na kutsilyo na nagnanais na sugatan ang aking puso, ngunit wala na silang naramdamang reaksyon mula sa akin. Kinaumagahan nang makaalis na si Mateo patungo sa kanyang kumpanya. Naupo ako sa aking study room habang nakatitig sa aking tablet. Binuksan ko ang live feed mula sa nakatagong spy camera sa aking kwarto. Lumipas ang isang oras bago ko nakita ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng aking banyo. Si Doña Catalina. Maingat niyang binuksan ang aking cabinet, kinuha ang bote ng aking mga fertility vitamins at nagsimulang palitan ang mga orihinal na kapsula ng mga peking kapsulang may lamang puting pulbos. Habang ginagawa ito, inilagay niya ang kanyang telepo sa kanyang tainga. Maririnig ang kanyang boses sa speaker ng aking tablet nang walang kabawas-bawas. Oo, huwag ka mag-alala. Walang makakaalam. Sinisigurado kong hindi mabubuntis ang baog na yan. Ang dugo lamang ng mga Salazar ang magmamana ng lahat ng ari-arian at hindi kasama ang pamilya ng babaeng yan. Nabitawan ko ang baso ng kape na aking hawak. Bumagsak ito sa sahig at nabasag sa maraming piraso habang ang maitim na likido ay dahan-dahang kumalat sa sahig. 5 taon. 5 taon akong nagdusa umiyak sa harap ng altar at naniwalang ako ang may depekto sa aming pagsasama. Ang aking depresyon, ang aking mga gabi ng tahimik na pag-iiyak lahat ng iyon ay sadyang binuo ng matandang ito. Ang aking buong pagkatao ay tuluyang naging yelo sa tindi ng pot. Tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula kay Alejandro ang dumating kasama ang nakalakip na dokumento ng DNA test. Ate Marisol, lumabas na ang resulta. Si Clara ang biological mother ni Javier. Ngunit may kakaiba sa paternal DNA. May match ito sa isa pang profile sa system pero hindi kay Mateo. Kailangan ko pa ng kaunting oras para kumpirmahin kung kanino ito. Hindi ko muna pinansin ang kakaibang impormasyon na yon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang unang hakbang ng aking pagbawi sa aking buhay. Pumasok ako sa aking banyo nang may malamig na mukha isa-isa kong kinuha ang mga pekeng kapsula mula sa bote at maingat na inilagay ang mga ito sa isang maliit na garapo ng salamin.
Isinulat ko ang petsa ngayon sa ibabaw nito. Ito ang magiging simula ng aking ebidensya. Nabalik lamang ako sa kasalukuyan nang marinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kwarto. Pumasok si Mateo na may dalang makapal na pulang folder ng mga legal na dokumento. Ngumiti siya sa akin ng ngiting dati ay nagpapatibok ng aking puso, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam. "Sweetheart, good thing you're here," wika ni Mateo, habang inilagay ang mga papeles sa aking lamesa. "I need you to sign this. I'm transferring some corporate shares under your name for tax reasons. It's better this way, para sa atin din ito. Trust me." Ngumiti ako sa aking asawa habang pinatititigan ang salitang nanggaling sa kanyang mga labi. Tiwala. Isang salitang napakabango pakinggan, ngunit matagal nang nabubulok sa kanyang sistema. "Of course, Mateo," wika ko habang dahan-dahang hinahaplos ang makapal na papel. "I will always support your business decisions." Sandali lang dadalhin ko muna ito sa aking silid-aralan upang basahin ang mga legal na termino at maayos na mapirmahan. Hindi niya alam na sa loob ng silid na yon, gamit ang aking kaalaman bilang isang premyadong abogado, gumawa ako ng isang mabilis ngunit permanenteng pagbabago sa huling pahina ng resolusyon bago ko ito pirmahan. Isang simpleng pangungusap na nagbibigay sa akin ng absolute at irrevocable control sa lahat ng shares na ito, sa sandaling magkaroon ng anumang uri ng legal na hidwaan o paghihiwalay ang mag-asawa. Sa pag-aakalang ginagamit niya ang aking pangalan upang makaiwas sa buwis, pinalagda ko sa kanya ang huling pahina nang hindi man lamang niya binabasa ang maliit na pagbabagong aking isining sa gitna ng mga makakapal na talata. Matapos yon, ibinuhos ko ang aking atensyon sa batang si Javier. Alam kong wala siyang kasalanan sa karumihan ng kanyang mga magulang. Naupo ako sa tabi ng bata sa malawak na sala ng mansyon. Dahan-dahan siyang tinuturuang magbasa at gumuhit ng mga makukulay na larawan sa kanyang kwaderno. Sa kabila ng matinding galit ko sa kanyang mga magulang, nanatili akong profesional. Hindi ko kayang saktan ang isang inosenteng bata. Ngunit ang aking pagiging mabuting ina ay tila isang lason na dahan-dahang sumisira sa isipan ni Clara. Isang hapon, habang nag-aaral kami ni Javier, biglang pumasok si Clara sa mansyon upang maghatid daw ng ilang prutas. Nakita niya kung paano yung makapang bata sa aking bay, at masayang sumigaw ng salitang mama habang ipinapakita ang kanyang iginuhit. Nakita ko ang panginginig ng mga labi ni Clara at ang matalim na sulyap sa kanyang mga mata na agad niyang itinago sa likod ng isang pekeng ngiti. "Marisol," wika ni Clara habang pilit na tumatawa ng mahina, "hindi ba masyadong maaga para tawagin kanyang mama? Baka malito ang bata sa kanyang tunay na pinagmulan kung masanay siya sa salitang yan." "Bakit naman siya malilito, Clara?" sagot ko habang dahan-dahang inaayos ang gulong-gulong buhok ng bata nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Ako ang legal na asawa ng kanyang ama. Sa mata ng batas at ng lipunan, ako ang kanyang nag-iisang ina sa bahay na ito. At ang mga taong nasa labas ng pamilyang ito, sila ay mga stranger lamang na walang karapatang makialam. Naramdaman ko ang matinding kasiyahan ng makita ang biglaang pamumutla ng kanyang mukha at ang marahang panginginig ng kanyang mga kamay. Agad siyang nagpaalam upang umalis at alam kong diretso ang kanyang takbo kay Mateo upang magsumbong. Ngunit wala na akong pakialam sa kanilang mga bulong sa dilim. Habang nangyayari ang drama sa loob ng bahay, patuloy ang pakikipag-ugnayan ko kay Alejandro. Ginamit ko ang aking mga legal na dokumento upang dahan-dahang ilipat ang bawat ari-ari ang ipinangalan sa akin ni Mateo patungo sa isang offshore shell company na ginawa namin sa ibang bansa. Ligtas na ang aking hinaharap at unti-unti ko nang sinisira ang kanilang pundasyon nang hindi man lamang nila napapansin. Ngunit may isang bagay na patuloy na gumugulo sa isipan ni Alejandro.
Sa aming huling pag-uusap sa telpon o habang nasa ligtas akong bahagi ng hardin, ibinahagi niya ang kanyang huling natuklasan tungkol sa pondo ng kumpanya ng mga Salazar. Ate Marisol, napansin kong buwan-buwan ay may malaking halaga ng donasyon na ipinapadala si Mateo sa simbahan ni Father Ricardo. Ngunit nang sundan ko ang daloy ng pera, hindi ito nakakalating sa parokya o sa anumang proyekto ng simbahan. Ano ang ibig mong sabihin, Alejandro? Tanong ko, habang nakatitig sa mga bulaklak na dahan-dahang nalalanta sa ilalim ng init ng araw. Ang pera ay direktang pumapasok sa isang lihim na joint account sa isang pribadong bangko. At ang mga pangalang nakarehistro bilang may-ari ng account na yon ay hindi ang simbahan, kundi sina Clara at Father Ricardo. Tinitigan ko ang screen ng aking telepon no kung saan nakasulat ang mga pangalan ni na Clara at Father Ricardo. Isang lihim na joint account, isang banal na ahas at isang taksil na kaibigan. Parehong sumasipsip sa natitirang yaman ng kumpanya ng aking asawa, habang nakasuot ng mga maskara ng kabanalan at pagmamahal. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Doña Catalina si Father Ricardo sa aming mansyon para sa isang hapunan ng pasasalamat. Kasama rin si Clara na nagpanggap pa ring nag-aalala para sa aming pamilya. Habang nakaupo kaming lahat sa mahabang lamesa, tahimik kong pinagmasdan ang bawat kilos nila. Bago sumubo ang lahat, nanalangin muna si Father Ricardo upang basbasan ang aming pagkain. Tahimik akong uminom ng aking pulang alak habang nakatitig sa kanyang mga kamay na nakataas mga kamay na nagpapakita ng labis na kabanalan sa harap ng aking asawa. Ngunit palihim na nagnanakaw sa likod nito. Ang kabalintunaan ng tagpong yon ay nagdulot sa akin ng marahang ngiti na mabilis kong itinago sa likod ng aking baso. Napakaganda ng iyong sermon noong nakaraang linggo, Father Ricardo, wika ko, habang dahan-dahang ibinababa ang aking baso ng alak sa ibabaw ng lamesa. Tungkol sa katapatan at sa mga taong nagtatago sa likod ng relihiyon upang pagtakpan ang kanilang mga kasalanan. Sinasabi ko sa iyo, Clara, napakaraming tao sa mundo ngayon, ang tila mga anghel kung magsalita, ngunit mga demonyo pala ang gawa kapag nasa dilim na. Nakita ko ang mabilis na paghinto ng kutsara ni Clara sa ere. Bahagyang nanginig ang kamay ni Father Ricardo habang ibinababa ang kanyang baso ng tubig. Ngunit mabilis din niyang naibalik ang kanyang kalmadong muka. Tunay nga, Ate Marisol, malamig na sagot ng pare habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Ang Diyos ay nakakakita sa dilim. Walang kasalan ang hindi mabubunyag sa tamang panahon. Sang-ayon ako sa iyo, Father. Walang kasalan ng hindi mabubunyag dugtong ko nang may makahulugang tingin na nagpabaling sa kanya sa ibang direksyon. Matapos ang hapunan, nagtungo si Mateo at Father Ricardo sa study room upang pag-usapan daw ang mga donasyon ng kumpanya. Palihim ko nang iniwan ang aking telepono na naka-record sa ilalim ng sofa bago pa man sila pumasok. Nang matapos ang kanilang pulong at tuluyang makaalis ang pare, agad kong kinuha ang telepono at pinakinggan ang kanilang usapan sa aking silid. Mateo, kailangan mo nang ayusin ang last will and testament ng mga Salazar wika ng pare sa recording gamit ang isang mapang-utos na tono. Si Javier ang susunod na pinuno ng kumpanya. Hindi natin pwedeng hayaan na magkaroon pa ng karapatan si Marisol sa mga ari-arian kung sakaling magbago ang takbo ng panahon. Kailangan nating isiguro ang bata habang maaga pa. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Mateo na sumagot ng may pagmamayabang, "Gagawin ko, Father. I am already preparing the papers. Marisol trusts me completely. Pipirmahan niya ang kahit anong iharap ko sa kanya dahil wala naman siyang ibang pagpipilian." Habang nakikinig ako sa recording, biglang tumunog ang aking telepo no sa aking palad. Isang tawag mula kay Alejandro. At si Marisol seryosong, kanang aking kasamahan sa kabilang linya.
May nahanap akong napakahalagang dokumento mula sa isang ospital sa probinsya ng Leyte. Ito ay may petsang 6 na taon na ang nakararaan bago kayo ikasal ni Mateo. Naaksidente siya sa sasakyan doon, tama, oo, Alejandro. Yun ang dahilan kung bakit naantala ang aming kasal ng ilang buwan. Bakit? May problema ba sa kanyang mga dokumento? Ipinadala ko na ang scanned copy sa iyong email, Ate Marisol. Pakibasa ang huling bahagi ng kanyang urology report. Mabilis kong binuksan ang aking email habang nararamdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Lumitaw sa screen ang lumang dokumento ng ospital. Binasa ko ang nakasulat sa ilalim ng pangalan ni Mateo Salazar. Ang mga medical na termino ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Severe testicular trauma, permanent secondary infertility. Nabitawan ko ang aking telepono sa ibabaw ng aking kama. Hindi ako makapaniwala sa aking nababasa. Si Mateo ay baog sa loob ng 6 na taon. At kung si Mateo ay baog, sino ang totoong ama ng batang si Javier? Tinitigan ko muli ang salitang nakasulat sa medical na ulat ni Mateo sa screen ng aking tablet infertility. Isang mahina. Ngunit mapang-uyam na tawa ang nakawala sa aking mga labi sa gitna ng katahimikan ng aking silid. Ang aking biyenan ay 5 taong nanalangin sa harap ng altar na nisi sa aking pagkatao. At palihim akong nilason ng gamot upang pigilan ang aking pagbubuntis para lamang protektahan ang linya ng pamilyang matagal nang naputol. Ang karma ay hindi lamang natutulog. Ito ay dahan-dahang nagmamasid sa dilim at naghahanda ng sarili nitong kabayaran. Ngunit kung baog si Mateo, sino ang tunay na ama ng batang si Javier? Agad kong tinawagan si Alejandro upang kumuha ng DNA sample ni Father Ricardo gamit ang baso ng tubig na kanyang ininuman sa kapilya matapos ang kanyang misa kaninang umaga. Kailangan kong masiguro ang hinalang ito upang tuluyang mabuo ang mga piraso ng kanilang kasinungalingan. Bago matapos ang gabi, pinanood ko si Mateo habang mahimbing na natutulog sa aming kama. Ang kanyang mukha ay pulo pa rin ng arugan, siya at kumpiyan, sa natutulog ng mahimbing, sa pag-aakalang siya ang makapangyarihang lalaki na nakabuntis kay Clara, nang hindi man lang alam na siya ay isang malaking tanga na ginagamit lamang ng kanyang sariling kabit. Kinaumagahan pumunta si Clara sa aking opisina sa mansyon upang magdala ng ilang prutas at kunwari ay kumustahin ang aking lagay. Lumapit siya sa aking lamesa at palihim akong binantaan gamit ang kanyang bana at nunit makamandag na boses habang nakangiti. Marisol, alam mo namang may mga lihim si Mateo na hindi mo pa alam? Baka hindi mo kayanin kapag nalaman mo ang buong katotohanan. Baka mas mabuting iwan mo na siya habang maaga pa para hindi ka natuluyang masaktan. Tumingin ako sa kanya ng may malamig at kalmadong ngiti na nagpabura sa kanyang pekeng gagalakan. Clara, ang mga lihim ay parang asido. Sinusulog nito ang bawat sulok ng lalagyan, kung saan ito nakatago nang hindi mo namamalayan. Sana lang ay matibay ang lalagyan mo dahil kapag ito ay nabasag at tuluyang tumagas, wala nang matitira sa'yo kundi abo. Pagkalipas ng 2 araw, personal na iniabot sa akin ni Alejandro ang isang pulang folder na naglalaman ng bagong resulta ng DNA test sa isang selyadong sobre sa loob ng aking kotse. Ate Marisol narito na ang kumpirmasyon seryosong wika ni Alejandro habang inilalagay ang pulang folder sa aking mga kamay. Si Father Ricardo ang biological father ni Javier. Si Mateo at Doña Catalina ay niloloko lamang ni na Clara at ng pare upang makuha ang buong yaman ng pamilya Salazar. At meron pa akong nakitang butas sa mga legal na dokumento ng kumpanya, dagdag ni Alejandro, habang pinatatakbo ang sasakyan.
May malaking loophole sa corporate charter na maaari nating gamitin upang tuluyang bawiin ang kontrol sa mga ari-arian bago pa man nila mapansin ang aking ginagawa. Nakatitig lamang ako sa pulang folder na aking hawak. Ang katotohanan ay narito na, sapat na, upang tuluyang wasakin ang kanilang pamilya. Inilagay ko ang pulang folder sa loob ng aking lihim na safety deposit box sa bangko malayo sa mga mapanuring mata ng mga Salazar. Ang folder na yon, ang aking hawak na alas isang katotohanang magpapabagsak sa kanilang imperyo sa tamang panahon. Pag-uwi ko sa mansyon, hinarap ako ni Doña Catalina sa gitna ng malawak na sala. Nakatayo siya ng tuwid, suot ang kanyang karaniwang arogan, siya habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Marisol Ann, Grand Corporate Gala ng Salazar Group ay gaganapin sa susunod na linggo, wika ni Doña Catalina, habang inaayos ang kanyang mamahaling brilyant sa daliri. Gusto kong ikaw ang mag-asika ng lahat ng detalye. Sa gabing iyon, opisyal nating ipakikilala si Javier bilang susunod na tagapagmana ng ating pamilya. Siguraduhin mong magiging perpekto ang lahat dahil nakataya rito ang pangalan ng ating angkan. Siyempre, mamasagot ko ng may banayad na yoko ng aking ulo. Sisiguraduhin kong magiging napaka-espesyal ng gabing yon. Isang gabi na hindi nyo kailanman malilimutan. Ginamit ko ang pagkakataong ito upang hawakan ang buong pamamahala ng kaganapan. Ako mismo ang kumuha ng technical team ng AV crew at ng mga tauhan para sa seguridad ng Grand Ballroom. Ang bawat screen, bawat mikropo, o at bawat anggulo ng kamera sa gabing yon ay dadaan sa aking mga kamay at sa aking utos. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina ni Mateo habang siya ay abala sa pagsagot ng mga mensahe sa kanyang telepon. Alam kong si Clara ang kanyang kausap dahil sa marahang ngiti sa kanyang mga labi na agad niyang itinago nang makita ako. "Sweetheart, kailangan ko ang pirma mo rito," wika ko habang inilalapag ang ilang makakapal na papel sa kanyang lamesa. Ito ay mga waivers at security permits para sa paggamit ng venue ng gala. Kailangan ito ng administration bago tayo mag-set up. "Sige, honey," sagot ni Mateo, nang hindi man lamang ako tinatapunan ng tingin. Mabilis niyang nilagdaan ang mga papel nang hindi binabasa ang mga ito, upang maibalik agad ang kanyang atensyon sa kanyang telpo. Hindi niya alam na sa ilalim ng mga makakapal na permit ay ang board resolution na naglilipat ng 60% ng controlling shares ng Salazar Group sa aking pangalan na legal, na sumasailalim sa kondisyong aming pinirmahan nung nakaraang linggo. Matapos makuha ang pirma palihim, akong nakipagkita kay Director Santos, ang isa sa mga pinakamatagal na board members ng kumpanya. Siya ay matagal nang itinabi ni Doña Catalina sa mga desisyon at may malalim na galit sa matanda. Ipinakita ko sa kanya ang ilang ebidensya ng maling paggamit ng pondo na ginagawa ni Mateo at Clara. Director Santos, malapit nang magbago ang ihip ng hangin sa Salazar Group, seryoso kong wika sa kanya habang kami ay nagsa sa isang pribadong restaurant. "Kailangan ko ang iyong boses at suporta sa darating na board meeting pagkatapos ng gala. Kasama mo ako, Ate Marisol." Sagot ni Director Santos nang may matalim na ngiti. Matagal ko nang gustong makitang bumagsak ang kaharian ng mayabang na matandang yon. Nang gabi bago ang gala, pumasok ako sa aking malawak na closet upang piliin ang aking isusuot. Nakita ko ang mga pastel na bistida na gusto ni Doña Catalina na isuot ko upang magmukha akong mahinhin at sunod-sunuran. Nilagpasan ko ang mga ito at kinuha ang isang napakagandang pulang bistida. Isang kulay na sumisimbolo sa kapangyarihan at pagbawi ng aking trono. Hindi ako maglalakad sa gabing yon bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna. Dahan-dahan akong bumaba sa kusina upang kumuha ng tubig nang marinig ko ang mahihinang boses mula sa study room.
Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita ko sina Mateo at Doña Catalina na nag-uusap sa ilalim ng madilim na ilaw. Pagkatapos ng gala bukas, kapag maayos nang naisalin ang pangalan ng mga ari-arian kay Javier, palayasin mo na si Marisol bulong ni Doña Catalina nang may matinding put. Ipaanul mo ang inyong kasal. Hindi natin kailangan ng isang baog na babae sa pamilyang ito. Tangang babae madaling utuin sa lahat ng bagay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatayo ako sa dilim ng pasilyo. Mga tanga, bukas matutuklasan ninyo kung sino talaga ang madaling utuin. Sino mayon? Ang tanga. Ang tanong na iyon ay tahimik kong binuo sa aking isipan habang dahan-dahang humahakbang pababa sa pulang kapote ng marang, yang ballroom. Suot ang aking pulang bistida na tila nag-aapoy sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na ilaw. Itinaas ko ang aking baba ng may labis na dignidad. Ang bawat kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag ay sumunod sa aking bawat galaw. Narinig ko ang mahihinang bulungan ng mga elitistang bisita na puno ng paghanga sa aking tindig at ganda. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nakakaalam ng bagyong dala ko sa gabing ito. Hindi nagtagal ay dumating si Clara at si Father Ricardo. Suot ni Clara ang isang simpleng bestida na kulay krem. Nagpanggap na isang mahinhin at mabuting kaibigan ng pamilya habang nakangiti sa mga bumabati. Nakatayo naman si Mateo sa kanyang tabi, nagkunwaring ginagabayan siya patungo sa kanyang lamesa. Ngunit palihim na hinahayaan ng kanyang kamay na dumikit sa bayo ang ng aking matalik na kaibigan. Pinagmasdan ko silang dalawa mula sa malayo gamit ang aking malamig na tingin. Nagsimula ang programa ng umakyat si Doña Catalina sa gitna ng entablado ng may matinding yabang. Hawak ang mikropono, nagsalita siya tungkol sa karanghalang katapatan at sa marangal na dugo ng mga Salazar na patuloy na magpapatakbo ng kanilang malaking kumpanya. Ang bawat bisita ay dahan-dahang tumango bilang pagsang-ayon sa kanyang mga mapagkunwaring salita. Sumunod na umakyat si Mateo sa entablado habang hawak ang kamay ng batang si Javier upang ibahagi ang kanyang malaking anunsyo sa harap ng 500 elitistang bisita. Tonight, we are proud to formally welcome Javier into our hearts and legally make him the next heir and future CEO of the Salazar Group. Masayang wika ni Mateo na sinundan ng malakas na palakpakan ng buong silid. Nakita ko ang matagumpay na ngiti ni Clara mula sa kanyang lamesa habang nakatingin sa bata. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan, inayos ang aking pulang bistida at naglakad patungo sa entablado. Bahagyang nagulat si Mateo sa aking pag-akyat, ngunit mabilis na pinilit ang isang ngiti para sa mga kamera. Lumapit ako sa kanya at marahang kinuha ang mikropono mula sa kanyang kamay. Nagtama ang aming mga daliri at naramdaman ko ang kanyang bahag, yung panging inig nang maramdaman ang yelo sa aking balat. Magandang gabi sa inyong lahat, wika ko sa mikropo, no habang nakatitig sa naglalakihang mga tao sa aming harapan ng may kalmado at matatag na boses. Bilang asawa at abogada ng pamilyang ito, may inihanda akong isang espesyal na presentasyon para sa kinabukasan ng ating bagong tagapagmana. Isang kwento kung paano natin tunay na siniguro ang dugong Salazar sa pamilyang ito. Mula sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Alejandro na dahan-dahang tumango sa mga security guards sa bawat dulo ng silid. Isang marahang tunog ng paglock ng mga dambuhalang pinto ang naganap sa buong ballroom. Wala nang sinumang makakalabas o makakapasok pa sa silid na ito. Nagulumihanang si Mateo, habang si Doña Catalina naman ay patuloy na naumiti sa pag-aakalang isa lamang itong magandang sorpresa para sa bata. Itinaas ko ang aking kamay upang hudyatan ang technical booth.
Unti-unting namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Ang dambuhalang screen sa aming likod ay dahan-dahang umilaw. Ngunit, hindi ito mga larawan ng pamilya o mga masasayang alaala ni Javier. Ito ay isang malinaw na video mula sa spy camera na nagpapakita sa kulubot na mga kamay ni Doña Catalina sa loob ng aking banyo. Maingat na dinudurog ang mga puting contraceptive pills at ibinubuhos ang pulbos sa loob ng aking mga kapsula ng fertility vitamins. Isang malakas at sabay-sabay na pagsinghap ng gulat ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom na binalot ng matinding katahimikan. Ang tunog ng dahan-dahang pagdurog ng mga tableta sa ilalim ng mga kamay ni Doña Catalina ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng mga mamahaling speaker ng tunog. Ang bawat pagpisil at pagbuhos ng puting pulbos ay naging napakalinaw sa pandinig ng lahat. Ang mukha ni Doña Catalina ay tuluyang nawala ng kulay at dahan-dahan siyang napaatras habang napakahawak sa kanyang dibdib sa tindi ng hiya at gulat. Sumigaw si Mateo sa mga tauhan ng kumpanya. Ang kanyang muka ay pulang-pula na sa tindi ng galit habang itinuturo ang screen. "Turn off the screen, Marisol! Anong kabaliwan nito? Mga guards, patayin niyo ang system ng ballroom ngayon din?" Tumingin ako sa kanya ng may malamig na muka habang hawak ang aking mikropono ng may katatagan. Ang aking boses ay naging madiin at puno ng awtoridad sa gitna ng bulungan ng mga bisita. "Ito ba ang pamilyang may utang na loob ako, Mateo? Ito ba ang pamilyang nilason ako araw-araw sa loob ng 5 taon habang tinatawag akong baog sa harap ng buong mundo upang takpan ang inyong mga kasalanan?" Bago pa man makahakbang si Mateo patungo sa akin, pinindot ni Alejandro ang susunod na dokumento sa system. Ang screen ay muling umilaw at sa pagkakataong ito ay lumitaw ang mga bank transactions, wire transfers at mga ninakaw na ari-arian mula sa Salazar Group. Ang bawat transaksyon ay may malinaw na destinasyon, isang lihim na joint account ni Clara at Father Ricardo. Napatitig si Mateo sa screen ng may matinding gulat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang dahan-dahang lumingon kay Clara na nakaupo sa kanyang lamesa tila isang estat, wang hindi makagalaw. "Clara? Clara, ano'y tuninan? Nakaawan niyo ang kumpanya ko, tumayo." Si Clara, habang ang mga luha ay mabilis na umagos sa kanyang mga pisngi. Nagsimula siyang manginig sa kanyang karaniwang estilo ng pagpapakita bilang biktim sa harap ng lahat. "Mateo, please, listen to me. I was forced. Pilit lang ako ni Father Ricardo. Natatakot ako para sa kinabukasan ng anak natin, kaya ko lang nagawa ito. I did it for Javier." Ang mga mata ni Father Ricardo ay lumaki sa gulat. Nakungalaw sa ilalim ng mga spotlight ng ballroom nang walang mahanap na takasan. Dahan-dahan akong bumaba mula sa entablado. Ang aking pulang bestida ay sumunod sa aking bawat hakbang habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Clara. Ang mga bisita ay dahan-dahang tumabi upang bigyan ako ng daan. "Anak niyo, Clara, sigurado ka ba sa sinasabi mo sa harap ng asawa ko?" Bago ko pa man marating si Clara, si Doña Catalina ay mabilis na humakbang patungo sa akin gamit ang kanyang natitirang lakas. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin ako. Ang kanyang mukha ay puno ng galit ng isang aristokratang nasira ang danggal. Kalmado kong itinaas ang aking bisig at sinalo ang kanyang kamay sa ere. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang pulso at tinitigan ang kanyang nangangatal na mga mata. "Hindi na ako ang alipin ng pamilyang ito, Catalina. Tapos na ang panahon ng inyong paghahari at pang-aapi sa akin." Binitawan ko ang kanyang kamay at bahagya siyang napasuray pabalik sa kanyang upuan. Lumingon ako kay Mateo na ngayon ay hirap ng huminga sa tindi ng gulo ng kanyang isipan.
Tumingin siya sa akin na may halo ng poot at matinding kalituhan habang hawak ko ang isang maliit na itim na remote sa aking kanang kamay. Gusto mo bang malaman kung bakit hindi mo ako nabuntis kailanman, Mateo, at kung sino talaga ang tunay na ama ng batang si Javier? Sino talaga bulong ko sa mikropono habang pinipindot ang maliit na itim na remote sa aking kamay? Agad na, nagbago ang dambuhalang screen sa aming likod at lumitaw ang dalawang magkahiwalay na legal na dokumento sa harap ng 500 natitigilang mga bisita. Basahin mo ang nakasulat sa kaliwang bahagi, Mateo, wika ko, sa mikropono ng may malamig na lakas na bumasag sa katahimikan. Isang ulat mula sa Leyte Provincial Hospital, 6 na taon na ang nakararaan. Severe testicular trauma. Permanent secondary infertility. Mateo Salazar, ikaw ay baog. Hindi ka kailanman maaaring magkaanak sa buong buhay mo. Napatitig si Mateo sa screen. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat, habang dahan-dahang napaluhod sa entablado. Ang kanyang pride bilang isang lalaki ay tuluyang gumuho sa isang saglit. Sumigaw si Doña Catalina sa tindi ng pagtanggi habang pilit na tumatayo. Kasinungalingan yan, paano nangyaring, Mateo, sabihin mo hindi totoo yan. Sinisiraan ka lang ng baag na babaeng yan. At tingnan mo naman ang nasa kanang bahagi, Catalina. Patuloy ko nang walang kahit anong emosyon sa aking boses. Ang DNA test result ng paborito mong apo na si Javier, 99.9% match sa kanyang tunay na ama, si Ricardo Ignacio. O mas kilala ninyo bilang si Father Ricardo. Ang buong ballroom ay nabalot ng dambuhalang bulungan gulat at malalakas na pagsinghap. Ang matinding kabalintunaan ay tuluyang nailantad sa harap ng mataas na lipunan. Ang mapagmataas na pamilya Salazar na 5 taong nang api ng lait at palihim na nilason si Marisol dahil sa pagiging baog ay naging biktima ng sarili nilang dumi. Kinapkop at sinamba nila ang anak ng isang wad na pari at ng isang taksil na kabit sa pag-aakalang ito ang magpapatuloy ng kanilang marangal na dugo. Nawala na ng katinuan si Mateo sa tindi ng kahihiyan. Humarap siya kay Father Ricardo at gamit ang kanyang buong lakas ay sinugod niya ang pare. Ang dalawang lalaki ay nagpagulong-gulong sa sahig, dahilan upang matumba ang mga lamesa ng pagkain. Ang tunog ng basag na baso, kalansing ng mga pilak na kubyert, at sigawan ng mga takot na bisita ay umalingaw-ngaw sa paligid. Si Doña Catalina naman ay napahawak muli sa kanyang dibdib, mabilis na humihingal habang dahan-dahang natumba sa karpet ng ballroom. Ang kanyang mukha ay bahagyang ngumiwi sa tindi ng stroke na dulot ng labis na kahihiyan at put. Gumapang si Clara patungo sa aking kinaroroonan, umiiyak ng hysterical habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng aking pulang bistida. Marisol, please, I'm sorry. I did it for survival. Huwag mo kaming sirain ng ganito. Nagmamakaawa ako sa'yo. Dahan-dahan akong umatras upang umiwas sa kanyang maruruming kamay. Tinitigan siya ng may matinding pagkasuklam. Ang pagkasira ninyo ay hindi nanggaling sa akin, Clara. Kayo mismo ang naglagay ng lason sa inyong sariling mga baso. At ngayon ay oras na para inumin niyo ito hanggang sa huling patak. Tumalikod ako sa kanilang lahat. Tiningnan ko ang gulo sa aking likod si Mateo at si Ricardo, na duguan sa sahig si Doña Catalina na tinutulungan ng mga takot na bisita habang hindi na makapagsalita, at si Clara na umiiyak sa gitna ng kanyang sariling mga kasinungalingan. Naglakad ako palayo ng may dahan-dahan at kalmado tila ba isang direktor na dahan-dahang lumalabas sa sinehan matapos mapanood ang kanyang sariling obra maestra. Nang marating ko ang pinto, sumigaw si Mateo mula sa entablado habang pinupunasan ng dugo sa kanyang muka. Babalik ka rin sa akin, Marisol. You have nothing. Walang-wala ka kung wala ang pamilya ko.
Ang kumpanya ay sa akin pa rin. Huminto ako sa aking hakbang. Bahagyang lumingon sa kanya at itinataas ang pulang folder na naglalaman ng dokumento ng paglilipat ng controlling shares na may pirma niya. Magkita tayo sa opisina bukas ng umaga, Mateo. Dahil sa mga oras na ito, ako na ang opisyal na nagmamay-ari ng lahat ng sayo. Itinaas ko ang pulang folder sa harap ng galit ngunit natatakot na mukha ni Mateo habang nakatayo pa rin kami sa dulo ng entablado. Ang mga dokumentong pinirmahan mo nung isang buwan, Mateo, ay hindi lamang basta mga permit para sa paggamit ng venue ng gala na ito. Ito ay ang formal na paglilipat ng 60% ng controlling shares ng Salazar Group sa aking pangalan. At ayon sa ating prenuptial agreement, ang panloloko, pananabotahe sa aking kalusugan at pagnanakaw sa pondo ng pamilya ay nagbibigay sa akin ng buong karapatan sa lahat ng danyos. Kinaumagahan, naging laman ng lahat ng telebisyon, pahayagan at mga artikulo sa internet ang dambuhalang iskandalo ng pamilya Salazar. Bumagsak ang stock ng kumpanya ng halos 50% sa loob lamang ng ilang oras dahil sa kawalan ng tiwala ng mga mamumuhunan. Si Father Ricardo naman ay pormal ng inaresto ng mga awtoridad sa kasong pagnanakaw at malakihang estafa dahil sa paglipat ng pondo ng kumpanya patungo sa kanyang lihim na account. Dumating ako sa gusali ng Salazar Group kasama si Alejandro ng sumunod na araw. Hindi na ako ang tahimik at sunod-sunurang asawa na nagtatago sa anino ng aking asawa. Naglakad ako sa gitna ng opisina na may diretsyong tingin at matatag na hakbang habang ang mga empleyado ay dahan-dahang tumabi upang magbigay daan sa kanilang bagong pinuno. Pumasok ako sa opisina ng CEO nang walang katok. Naroroon si Mateo, gulo-gulo ang buhok duguang, mukha mula sa gabi ng gulo, at pilit na tinatawagan ang kanyang mga abogado sa telpo nang walang sumasagot. Marisol, please, we can talk about this. Huwag mo namang gawin sa akin ito, pake. Usap ni Mateo na nawalan na ng kanyang dating lakas at arugan. Siya habang nakatingin sa akin. Walang dapat pag-usapan, Mateo. Malamig kong sagot habang inilalapag ang utos ng korte sa kanyang lamesa. You are officially fired as the CEO of this company. Ipinagbawal ko na rin ang pagpasok mo sa gusaling ito simula sa araw na ito. Mayroon kang 5 minuto upang kunin ang iyong mga personal na gamit bago kakalad ka rin ng mga tauhan ng seguridad palabas ng aking gusali. Get out of my building. Matapos ang matagumpay na pagbawi sa kumpanya, nagtungo ako sa pribadong silid ng ospital kung saan naroroon si Doña Catalina. Nakahiga siya sa kama. May mga tubo sa kanyang ilong at ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay tuluyan ng hindi maigalaw dahil sa stroke. Tumingin siya sa akin ng may halo ng takot at matinding galit, ngunit wala siyang magawa, kundi ang huminga ng mabilis sa kanyang higaan. Dahan-dahan kong inilapag ang maliit na garapon ng salamin ng garapong naglalaman ng mga peking fertility vitamins na hinaluan niya ng lason sa ibabaw ng kanyang bedside table. Lumapit ako sa kanyang tainga at bumulong ng napakahina ngunit madiin upang siguraduhing maririnig niya ang bawat salita. Salamat sa lason na ito, Doña Catalina. Dahil kung hindi niyo ako unti-unting pinatay sa loob ng 5 taon, hindi ako kailanman magigising upang bawiin ang lahat ng mayroon kayo. Manatili kayong gising upang panuurin ang tuluyang pagbagsak ng inyong pangalan nang walang natitira kahit isang kusing. Nang hapon ding iyon, nakatayo ako sa balkona ng aking bagong penthouse habang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa lungsod ng Maynila. Tahimik ang buong paligid, malayo sa ingay at dumi ng aking nakaraan. Sa wakas malaya na ako at buo ang aking pagkatao. Ngunit ang katahimikan ay napunit ng marahang tunog ng pagring ng aking telepo o sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ko ito at sinagot ang tawag.
Ang boses ng isang umiiyak na babae ang agad na sumalubong sa aking pandinig sa kabilang linya. Ate Marisol, pakiusap, tulungan niyo po ako. Wala na po akong ibang matakbuhan ngayon. Ninakaw ng asawa ko ang lahat sa akin at pinagbantaan niya ang buhay ng aking mga anak. Sabi nila kayo lang ang tanging makakatulong sa akin upang mabawi ang aking buhay. Pinakinggan ko ang nanginginig na boses ng babae sa kabilang linya. Ramdam ko ang kanyang takot, ang bawat patak ng kanyang luha, at ang sakit na minsan ko na ring pinagdaanan sa ilalim ng madidilim na anino ng mansyon ng mga Salazar. Huwag kang umiyak ka. Almado kong sagot habang inaayos ang aking mga dokumento sa ibabaw ng aking lamesa. Ipunin mo ang bawat ebidensya na mayroon ka ngayon. Papunta na ako upang tulungan ka. Hindi ka na muling mag-iisa sa laban na ito. Lumipas ang 2 taon nang mabilis ngunit may dalang matinding kapayapaan sa aking sistema. Ibinenta ko ang Salazar Group sa isang daya upang mangumuhunan sa napakalaking halaga bago pa man ito tuluyang bumagsak. Ang perang aking nakuha mula sa pagbebenta ay hindi ko ginamit para sa aking sariling karangyaan. Ginamit ko ito upang magpatayo ng isang dambuhalang pundasyon, ang Del Mundo Women's Defense Foundation. Ito ay naging isang legal na takbuhan para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karahasan sa loob ng tahanan, panloloko ng mga asawa at pang-aapi ng lipunan. Habang ang aking buhay ay nagsimulang mamukadkad ng bagong pag-asa, ang universo naman ang kusang nagpatupad ng kabayaran para sa mga nagkasala sa akin. Si Mateo ay nalubog sa napakalaking utang matapos mawala ang kumpanya. At ngayon ay isa na lamang siyang miserable at lasinggong paloy-paloy sa mga kalsada ng Maynila. Si Clara naman ay tuluyan ng iniwan ni Father Ricardo bago pa man ito tuluyang makulong sa pambansang bilangguan dahil sa malakihang estafa. Ngayon, nag-iisa si Clara sa isang maliit na barong-barong sa labas ng lungsod. Naghihirap na nagpapalaki mag-isa kay Javier sa gitna ng matinding kahirapan at kawalan ng direksyon. Si Doña Catalina ay nanatiling paralisado sa kanyang higaan. Dahil wala ng pera at ari-ari ang natira sa kanilang pamilya, inilagay siya ng pamahalaan sa isang pinakamurang pasilidad para sa mga matatanda, kung saan lumilipas ang kanyang mga araw nang nakatitig sa kisame ng walang kahit isang bisitang dumarating upang silipin o kausapin siya. Marami ang nagtatanong sa akin kung pinatawad ko na ba sila sa kanilang mga ginawa. Ang pagpapatawad para sa akin ay hindi ang lumapit sa kanila upang sabihing tapos na ang lahat at maaari kaming magkaibigan mula. Ang aking sariling bersyon ng pagpapatawad ay ang tuluyang paglimot sa kanilang mga pangalan at sa kanilang ginawa. Sila ay naging tila hangin na lamang na dumaan sa aking nakaraan, mga estranger, ang wala ng kahit anong puwang o halaga sa aking kasalukuyan. Sa pamamagitan ng paglimot na iyon, natagpuan ko ang tunay at permanenteng kapayapaan sa aking puso. Isang hapon, naglalakad ako pababa sa dambuhalang hagdanan ng husgado matapos manalo sa isa na namang mabigat na kaso para sa aking kliyente. Tumingala ako sa langit at pinagmasdan ang init ng araw na sumasalubong sa aking mukha. Wala akong lalaking nakakapit sa aking braso, walang takot na dala sa aking isipan, at walang inaalalang lason sa aking pagkain. Ang aking kaligayahan ay hindi na kailanman nakadepende sa pag-apruba at pagmamahal ng ibang tao. Ako ay buo malaya at matapang na nakatayo sa aking sariling mga paa. Para sa bawat kabataang babae at ina na nakikinig sa aking kwento, laging tandaan ang tunay na paghihigante ay hindi ang sirain ang buhay ng mga taong nagtaksil sa iyo. Ang tunay na paghihigante ay ang pagpapalago sa iyong sarili.
ang paggawang napakaganda ng iyong buhay na kapag lumingon sila mula sa kanilang kinaroroonan, ikaw ay isa ng bituin sa kalangitan na kailanman ay hindi na nila maaabot ng kanilang mga maruruming kamay.